Kamakailan, ilang bansa sa kanluran ang kumilala sa estado ng Palestina at nanaawagan sa Israel para sa dalawang estado. Opisyal na inanunsyo ng Pransya at ilang iba pang mga bansa sa kanluran noong Lunes ang kanilang pagkilala sa Estadong Palestino sa United Nations. Lalo pang pinapalala nito ang international na pag-iisa sa Israel, na patuloy na tinutupad ang kanilang mga layuning militar sa Gaza Strip at pinalalawak ang mga panirahan sa sinasakop na West Bank. Kasabay nito, kinondena ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang Pransya, Britanya, Canada at iba pang bansa sa kanluran sa pagkilala sa Estadong Palestina na anyay lalo lang naghihikayat sa kilos ng mga militante. Sabi ni Hamasmol, senyales ito na posibleng magsagawa ng masaker ang mga terorista sa ibang bansa at maaaring magdulot ito ng pagkilala mula sa kanluran. Dagdag niya, walang saysay ito at hindi susuportahan ng Estados Unidos. Pag-usapan natin, ano ang ibig sabihin ng pagkilala sa Palestina at ano ang mga susunod na mangyayari? Isa lang ba itong simbolikong hakbang o simula na ito ng pagbuo ng Palestina? Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. At bago tayo magsimulang mas malalim na talakayin ang paksang ito, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito ay araw-araw may lumalabas na ilang mga news analysis tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo para lagi kayong updated sa lahat ng balita. Kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Ngayon, ang mga unang bansa na kumilala sa Estado ng Palestina ngayong linggo ay ang Britanya, Canada, Portugal at Australia. Kalaunan, sumali rin sa listahang ito ang Pransya na siyang nagtulak ng ideyang ito sa General Assembly ng United Nations. Ipinahayag ng Monaco, Malta at Luxembourg ang kanilang suporta sa desisyon tungkol sa paglikha ng dalawang estado, Israel at Palestina, sa summit na pinangunahan ng Pransya at Saudi Arabia. Ipinahayag din ng Belgium ang kanilang pagkilala, ngunit sinabi nilang magiging epektibo lamang ito kapag nawala na ang Hamas at naibalik na ang lahat ng bihag. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly, sinabi ni Pangulong Manuel Macron ng Pransya na ang pagkilala sa Estado ng Palestina ang tanging solusyon para sa mapayapang pamumuhay ng Israel at tinawag niya itong pagkatalo ng Hamas. Narito ang sinabi ni Macron, dapat nating gawin ang lahat para mapanatili ang posibilidad ng solusyon ng dalawang estado, Israel at Palestina, na namumuhay ng magkatabi sa kapayapaan at seguridad. Ang pagkilala sa karapatan ng mga Palestino ay hindi nagpapababa sa karapatan ng mga Israeli na sinuportahan ng Pransya mula pa noon. At sa naganap na summit, tinawag ni General Sekretaryo ng United Nations na si Antonio Guterres ang sitwasyon sa Gaza Strip na hindi kanais-nais, hindi na matiis. At sinabi niyang, ang solusyon ng dalawang estado ang tanging paraan palabas sa bangungot na ito. Tinanggihan niya ang batikos at iginiit na ang sariling estado ng mga Palestino ay karapatan, hindi gantimpala, at walang kapayapaan sa rehiyon kung wala ito. Sa ngayon, mahigit 145 na miyembrong estado ng United Nations ang kumilala na sa Estado ng Palestina. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay pangunahing simboliko lamang dahil hindi ito sinusuportahan ng Estados Unidos ng Amerika na may karapatang magveto sa pagiging miyembro sa United Nations. Kung wala ito, di mabubuo ang Palestina. Biglang napag-usapan sa United Nations. Matapos ang halos 2 taon ng madugong labanan sa Gaza Strip at pagdami ng mga outpost ng Israel sa sinakop na West Bank, lalong lumalakas ang pangamba na ang pagiging isang estado ng Palestina ay nagiging mailap na pangarap. Sabi nila, dapat daw mas mabilis itong marating. Sa talumpati sa summit, sinabi ng embahador ng Israel sa United Nations na si Denny Danon na hindi sasali ang United States at Israel sa summit tungkol sa Palestina at ipinahayag ang pagkadismaya kay Macron. Sa lingguhang pagpupulong ng gobyerno noong linggo, sinabi ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na lalabanan ng Israel sa United Nations at iba pang internasyonal na forum ang mapanirang propaganda at mga panawagan para sa Estadong Palestino, na ayon sa kanya maglalagay sa panganib ng ating pag-iral at magiging isang katawa-tawang gantimpala para sa terorismo. Sinabi ng Ministro ng Pambansang Seguridad ng Israel na si Itamar Ben-Gvir na ang pagkilala ay nangangailangan ng agarang konsultasyon. Sinabi ng Ministro ng Pambansang Seguridad ng Israel na si Itamar Ben-Gvir na ang pagkilala ay nangangailangan ng agarang konsultasyon.
Sinabi ng Ministro ng Pambansang Seguridad ng Israel na si Itamar Ben-Gvir na kailangan ng agarang konsultasyon. Madalas gamitin ng Estados Unidos ang veto para suportahan ang patakaran ng Israel tulad ng pagharang nila noong nakaraang taon sa resolusyon ng Security Council para kilalanin ang Estadong Palestino. Ngayon, salungat ang pahayag ng Pransya sa posisyon ng Estados Unidos. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng United States na tutol siya sa plano ng United Kingdom na kilalanin ang Estadong Palestino. Para sa kanya, lalong tila walang saysay ang maingay na pagkilala sa Palestina. Hindi sumusuko ang Pransya at iginiit na mayroon ng New York Declaration na nilagdaan ng 142 miyembro ng United Nations ngayong buwan. Ang resolusyong naglalaman ng mga hakbang para sa solusyon ng dalawang estado at suporta sa gobyerno ng Palestina na walang Hamas ang batayan ng planong pangkapayapaan. Babanggitin ko rito ang sipi mula sa pahayag ng Palasyo ng Elysee. Ang inisyatiba noong Setyembre 22 ay nakabatay sa mga tiyak na obligasyon na ipinasa ng Presidente ng Autonomiya ng Palestina kay Presidente Macron. Iyan ang buong diwa. Ito ay batas ukol sa mga bilanggo, reforma sa paaralan, at susunod na halalan gamit ang pinahusay na sistema ng pagboto. Kaya ang pagkilala ay itinuturing na sandata na magdudulot ng konkretong benepisyo sa kapayapaan. Sige, mag-isip tayo. Inaamin ko na sina Emmanuel Macron at ang iba pang mga pamahalaan sa kanluran ay tila nagtatrabaho lamang sa panloob na bahagi. Pero ang pangunahing tanong dito ay, anong susunod? Sige, kinilala nyo na ang Estado ng Palestina. Anong kasunod? Halimbawa, kung kinikilala na ang Estado ng Palestina, saan dadaan ang mga hangganan ng Estadong ito? Sino ang magtatakda nito at paano ito itatakda? Dito dadaan ang hangganan ng Estado ng Palestina. Sa anong taon mag-aapela ang mga taga-suporta ng Palestina kapag nailagay na ang hangganan? Tuloy tayo. Ano ang opisyal na pera ng Estadong ito? Pera, kumusta ang ekonomiya nito at paano binubuo ng Estadong ito ang kanilang pambansang budget? Kinokontrol ba ng Estadong ito ang buong teritoryo nito? Nasaan ang kabisera ng Palestina at iba pa? At syempre, paano maisasagawa ang demokratikong halalan sa Palestina, lalo na sa Gaza Strip? Ang totoo, 20 taon na mula ng huling halalan sa Gaza Strip. Alam mo ba kung sino ang nanalo noon? Tama, ang Hamas ang nagsimula ng bagong yugto ng digmaan. Sa nakalipas na 20 taon, diktadura ng Hamas ang namayani sa Gaza Strip. Walang ibang puwersang pampolitika sa bahaging iyon ng Palestina, kaya paano sila maghahalalan doon? Sa pagitan ng sino? Mas marami talagang tanong kaysa sagot. Mukhang pagtatangkalang ito na lutasin ang panloob na issue ng mga kanluraning bansa. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay ang inyong opinyon at konklusyon sa komento sa ibaba at mag-subscribe sa channel na ito. I-click ang kampanilya, mag-like kayo, ingatan ninyo ang inyong sarili. Yan lang, paalam sa lahat, paalam sa inyong lahat.